Hi mga Joe! For today's video, another day, another mini vlog. Sobrang excited nga akong ipakita sa inyo kung paano ko nga ba ginawa yung Prince Team cake natin. And yes po, sa ibaba is dami lang po siya. Size ng dami natin is 10 by 5. At yung size ng board natin is 14 inches. Syempre, magko-coat muna tayo dito ng sky blue. Medyo nahirapan nga lang ako dito dahil ang gaan pala niya. Maglalagay nga tayo dito ng dowels gamit yung chopstick. Dalawa nga yung ilalagay natin, tagos yan sa may board. At nagpasobra nga tayo ng konti dahil may gagawin nga tayo dyan para may kapitan yung separator natin. At buti na lang, itong si Madam ay maaga nga siyang nagpabook. Ito nga yung advantage kapag maaga kang nagpabook, kahit pa iba-iba yung design mo for the go. Ang unang order nga sa akin ni Madam, 3 din, pero yung bottom ay dami, tapos yung middle dami din, tapos yung top ay edible. Kaya lang, nagiba nga yung gusto ni Madam, kaya naman pinalitan niya nga ito. Gusto niya nga yung may separator. At alam naman natin na kapag may separator, Diyos ko, pricey yan. Ay wait, sasabihin ko muna ito para makatipid tayo ng food color. Ganito nga lang yung ginagawa ko. Kasi alam natin na may pagkamahalan nga yung food color natin. Kaya naman for the tipid-tipid munang first son. Dati kasi kapag nagkukulay ako, yung buong icing na yan ay kinukulayan ko. Ay kaya mamahal naman ang food color. Sa food color pa lang, lugi ka na, joke. Buti na lang nalaman ko yung technique. Huy! Dito nga medyo nahirapan nga tayong magpakinis, buti na lang may flexible scraper tayo. At pagkatapos nga nilagay ko muna sa may chiller ng buong gabi. Kinabukasan, ginawa ko na nga. Paglabas nga sa may chiller, sinet aside ko muna ng 30 minutes para makapag-moist nga yung cake natin bago ko ilagay yung fondant details. Para nga to make sure na hindi mahulog yung fondant natin, maglalagay nga tayo dito ng wire. At balik nga tayo sa sinasabi ko kanina. Sabi ko nga yung cake na to may pagkamahalan. Nagmamahal po kasi yung cake depende sa size at saka yung details ng cake natin. Yung mga materials na gagamitin sa cake natin, isa din po yan sa nagpapamahal. Maliban sa ingredients na gagamitin at sizes ng cake, isa din yung babayaran mo dyan, yung talent nung baker. Yes po, opo, hindi ko sinasabing talentadong Pinoy tayo, no? Ang sinasabi ko yung talent nung baker. O, diba? Tignan nyo dyan, nagpipaint pa ako. Alam nyo ba yung gold dust na ginamit natin dyan ay napakamahal din? Sinasabi ko kanina, kaya nagmamahal yung cake natin dahil sa mga ginagamit natin. At dito nga maglalagay nga tayo dito ng glue stick. Opo, sa may ano to, sa may dowels. Hindi pala BBQ, puro ako BBQ. Ano ba yan? Naglagay nga ako dito para may kapitan yung separator natin para hindi mahulog. Sorry naman kung puro likod ko yung nakikita nyo. At ayan na nga sa loob ng separator, naglagay nga tayo dyan ng picture ni birthday boy na may kasamang castle at number 7 na may pailaw. At hindi nga alam ni Madam na ginawan ko nga siya ng fondant topper na prince, kaya sobrang tuwa niya nung nakita niya. Ay si Madam pala ay nasa ibang bansa, kaya naman thank you so much po for trusting and choosing Cakes by Cake. O diba, nakailang bansa na tayo. Dito nga sa may top, naglagay nga tayo dito ng Baroque Vintage. Tama ba yung pronunciation ko? Pakicorrect ako kung hindi tama. At ayan na nga, nagpaint lang ako dyan. Tapos naglagay din ako dito ng name ni birthday boy. At alam nyo ba, itong si Madam ay nakakatuwa dahil kasabi ko sa kanya ng price, hindi siya tumawad. Huy, sana all. Sobrang tuwa ko at saya ng puso ko dahil first time ko nga may encounter yung ganito, yung hindi tumatawad. Diyos ko, gustong gusto ko yung ganitong client. Kaya ako na mismo yung nagbigay ng discount kay ma'am. At dito nga, nasa venue na nga kami. Dito nga yan sa may McDonald's, sa may Kapas. At dumating na nga yung birthday celebrant natin. Happy birthday, Gab! At habang nakaupo nga ako dito, napatingin nga ako sa mga giveaways. Sobrang ganda pala. Huy! At may kasama din itong 12 pieces na cupcakes na free. At ipapakita ko nga sa inyo yung mga napaka-cute na cupcakes natin. Hi sir, shout out po sa inyo, paasanting medyo. At dito nga
tapos na nga sila, kaya naman kami na yung next. At dito nga pinabuhat ko na nga kay Jonyo para mailagay sa may front. Nabihan ko nga siya na magdahan-dahan, baka masagi niya dahil wala nga kaming dalang pang retouch. At ayan na nga, pagkatapos nga ni Jonyo, ako naman yung pumalit sa kanya para may set ko yung separator dahil may pailaw nga tayo. Yung number 7 nga na transparent, opo, umiilaw po yun. Next nating ilalagay itong nasa top. Buti na lang dinikitan ko ng glue para hindi dumulas. Don't worry po, hindi naman po kakainin yung icing na may glue. Ayan na nga, tinitignan ko nga kung nakasenter nga ba yung pagkalagay ko. Syempre, may crown din dito sa itaas, kaya naman nilagay ko na rin dito sa may venue na lang. Lagay din ako ng number 7 na candle. And here's the final look. Ayan na nga, for the picture muna yung baker nyong walang ligo. At dito nga yung birthday boy. Once again, happy birthday Gab Gab. And thank you so much po Miss Chin Chin for trusting and choosing Cakes by Kay. God bless po.